May kwento akong ibabahagi sa inyo mga kagantimpala. At sana magustuhan nyo. Paano? Simulan na natin ang kwento. Itong mga panahong ito, nakatira si Ronron at ang kanyang lola sa isang liblib na baryo. Sila lang dalawa ng lola niya ang magkasama. Gawa ng iniwan siya ng kanyang ama at ina nung maghiwalay ang mga ito. Gawa ng di pagkakaunawaan. Tanda niya pa na 9 na taon siya nun at hanggang ngayong 15 anyos na siya. Lola niya pa rin ang nasa tabi niya at ramdam niya kung gaano siya nito minahal at inalagaan. Minsan pa nga, nung magkasakit siya, pansin niya na di na natutulog yung lola niya. Gawa ng wala itong sawang nagbabantay sa kanya. Tinitingnan siya nito kung maayos pa ba ang lagay niya. Kaya para kay Ronron, walang papantay sa ginawang sakripisyo sa kanya ng kanyang lola. Sa umaga naman, wala na siyang iisipin. Gawa ng pagising niya, nakahanda na agad ang pagkain sa lamesa. Tinutumbasan niya naman ito. Matapos nilang kumain, siya ang naghuhugas ng napagkainan nila. Matapos nun, nagwawali siya sa buong paligid. At sa hapon naman, nagdadamo siya. Kaya wala na ngang papantay sa pagmamahalan ng maglola. Ngunit ang lubos niyang ipinagtataka. Bakit ganun na lamang ang lakas ng lola niya? Gawa ng kahit uugod-ugod na yon, mas malakas pa ito sa kanya. Pansin niya pa na parang di yung dinadapuan ng kahit na anong karamdaman o maski iniindaman lang na sakit. At nagpatuloy nga ang ganong kaganapan. Ngunit itong mga nakaraang gabi, may napansin siya sa lola niya. Pansin niya na lagi yung lumalabas kahit 10 oras ng gabi. Makaraan pa ang ilang araw, sinabihan siya ng kanyang lola na magpakatatag kung sakaling mawawala na raw ito sa mundo. Gawa ng ramdam kasi ng lola niya na unti-unti na siyang nanghihina. Nalubos namang ikinagulat ni Ronron. Gawa ng napakalakas pa nun itong mga nakaraan lang. Sinabi niya naman sa lola niya na kung ano ang dapat niyang gawin. Gawa ng sobrang nasasaktan na siya kapag nakikita niya ang kalagayan nito. Hanggang sa nagwika ang lola niya na kailangang may kukuha ng abilidad niya bago pa siya tuluyang mamaalam. Ngunit di raw magiging maganda ang kahahantungan nun. Nang marinig ito ni Ronron, walang ano-ano, nagpresenta siya agad na kunin kung ano man yun. Gawa ng para sa kanya, kulang pa yun sa sakripisyo at pagmamahal na binigay sa kanya ng kanyang lola. Matapos yung marinig ng lola niya, agad naman itong hinimas ang ulo niya at umiyak ng sobra. Tahan na po lola, ayos lang po sa akin kung ano man ang kakahantungan ko. Mahal na mahal ko po kayo.
umiiyak na wika ni Ronron. Ron, pasensya ka na apo ha. Di ko man lang nabibili yung mga gusto mo. Pero masaya pa rin ako apo at lumaki kang maayos. Binalot ng matinding emosyon ang buong paligid ng mga oras na yun. Hanggang sa nakita ni Ronron na may niluwa yung lola niya na kulay itim na bato. Sinabihan naman siya ng kanyang lola kung ano ang dapat niyang gawin sa bagay na yun. Matapos nun, niyakap siya nito ng sobrang higpit bago ito naputulan ng hininga. Dumaan pa nga ang mga linggo. Kakatapos lang ng lamay ng lola niya. Nakakaramdam na si Ronron ng kakaiba. Parang gusto niya na kasing kumain ng hilaw na karne. Magkaganon man, ginagawa niya pa rin naman yun ng paraan. Bumibili siya sa palengke ng sariwang karne at yun ang nilalantakan niya. Tuwing sasapit ang takip silim, magkaganon man, wala siyang pinagsisihan sa mga ginawa niya. Gawa ng para sa kanya, isa yung masayang alaala ng kanyang lola. At dito na nga natatapos ang kwento ni Ronron na pinamagatang ang pagmamahal ni Ronron sa kanyang lola.